إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. No way! You cannot destroy my faith. You cannot destroy my love for the Prophet Muhammad. No way! You cannot deceive this world by trying to spread the lies about Prophet Muhammad. No way! You can get away with this. No way! You will have to answer for this. No way! You just can't go on and on with your standards against the man of God. No way. God will never forgive you. No way. God will never be with you. No way. You will have to change your path to leave your hatred to be with God. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon to all. First of all, my name is Al-Amar H. Untua, the second reporter in Group 23, the development of Islamic law, together with my partner Ms. Hana Nanting. And I will discuss or continue the topic in criminal law, criminal procedure, and Islamic law today. So first is in criminal law. The classic Sharia identified the most serious crimes as those mentioned in the Quran. These were considered as sins against Allah subhanahu wa ta'ala and carried mandatory punishments. Crimes against the persons included murder and bodily injury. In these cases, the victim or his male next of kin had the right of retaliation where this was possible. Ayon sa Sharia or Islamic law, ay nakilala nila ito bilang pinakamabigat na krimen o gawain na nabanggit sa banal ng Quran. Ito na daw ang pinakamakasalanan sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay sabilitang parusa para sa mga gumawa nito. Ang mga krimen na ito ay kasama dito ang pagpatay at ang taong nalagay sa kapahamakan. At kung sino man ang gumawa nito ay mapaparusahan. Sa kasong ito, ang biktima o ang kanyang kamag-anak ay may right of retaliation or may karapatang bumawi o maghiganti sa taong gumawa nito. At ito ang mga karaniwang nangyayari. Next is highway robbery, execution, crucifixion, exile, imprisonment, or right hand and left foot cut off. So dito sa highway robbery is ito yung pagnanakaw na nakikita ng mga tao or in public. Maaring may execution or maaring bibitayin ng isang taong gumawa nito. Crucifixion, maaring ipapako siya sa kahoy. Exile, maaari siyang itapon o ipatapon sa malayong lugar. Imprisonment, maaari din siyang mabilanggo o right hand and left foot cut off. At maaari din siyang maputulan ng kamay at maputulan ng binti depende sa kanyang ginamit sa pagnanakaw at depende sa halaga ng kanyang ninakaw. So next is theft, right hand cut off, second offense, left foot cut off. So susunod is ang pagnanakaw. Maaring maputulan ng kamay ang gumawa nito at sa pangalawang pagkakataon na ginawa pa niya ito ay mapuputulan na siya ng kaliwang binti. So next is slander. So ang slander is yung paninirang puri. So 80 lashes. So papaluin siya ng 80. So next is drinking wine or any other intoxicant. 80 lashes. So kapag nahuli kang uminom
mga nagkakalasing na inumin is papaluin ka ng 80. Officials of the Caliph carried out the penalties for these crimes. So, ang mga opisyal ng Caliph ay sila yung mamamahala o magki-carried out sa ganitong mga krimen. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran in Surah Al-Maidah verse 38, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. As for male and female thefts, cut off their hands for what they have done. Deterrent from Allah, and Allah is Almighty, All-Wise. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming Quran, hinggil sa lalaki nanakaw at sa babaeng ay puputulin ng kanilang kamay o kanang kamay kabayaan sa kanilang pagsisikap na magawang kasalanan sa So next is criminal procedure. The victim of a criminal act or his kinsman, the avenger of the blood, was personally responsible for presenting a claim against the accused criminal before the court. So ibig sabihin, yung biktima is kailangan niyang magpasa o kailangan niyang ipasa yung case niya sa kung ano ang ginawa sa kanya ng isang kriminal para reasonable ang kanyang reklamo sa isang korte. The case then went on much like a private lawsuit. So, sa isang lawsuit o korte is kailangan dun dalhin ang isang case o isang problema. No government prosecutor participated, although certain officials brought some cases to court. So, wala pang mga government prosecutors kasi hindi pa alam kung ang victim ba ay totoo ang kanyang mga sinasabi o hindi. So next, the classic Sharia provided for due process of law. This included notice of the claim made by the injured person, the right to remain silent, and a presumption of innocence in a fair and public trial before an impartial judge. So, kailangan yung mga proseso doon sa kaso na yun is according sa law. Ibig sabihin, yung victim is kailangan gumawa ng letter na siya ay tama at kailangan siya ay silent o tahimik habang gina-process ang kanyang kaso. There were no juries. Both parties in the case had the right to have lawyer present, but the individual bringing the claim and the defendant usually presented their own case. So, ibig sabihin dito is wala pa munang mga judge. So, both victim and criminal is kailangan nilang ipaglaban ang kanilang sarili para sila ay manalo sa isang kaso. So next is, at trial, the judge questioned the defendant about the claim made against him. If the defendant denied the claim, the judge then asked the accuser, who had the burden of proof, to present his evidence. Evidence almost always took the form of the direct testimony of two male witnesses of good character. So dito kapag nasa trial na ang isang judge ay ginatanong niya ang defendant, meaning yung criminal, kasi ginadefend niya ang kanyang sarili na hindi siya guilty sa isang kaso. Tinatanong sa kanya yung mga inaakusa sa kanya. Halimbawa, if denied the claim, the judge then asked the accuser. So, kapag sinabi ng isang criminal na hindi ko yan nagawa, mas tatanungin niya yung mga nagreklamo who had the burden of proof, kung sino ba ang, halimbawa, yung mga evidence na kailangan ng judge para sa isang biktima. Kailangan sa pangyayari is may dalawang witnesses
or two male witnesses of good character. Kailangan ng dalawang witnesses na may matino ang pag-iisip. So next, female witnesses were not allowed except in cases where they held special knowledge such as childbirth. So, hindi na kailangan ang babaeng witness or di allowed ang isang babae para maging witness except sa mga pangyayaring tulad ng childbirth, kasi kailangan mga babae lang dun ang napapaloob o nasakop ng isang pangyayari. Next, if the accused could not produce witnesses, he could demand the defendant take an oath before Allah subhanahu wa ta'ala that he was innocent. So, if the accused could not produce witnesses, ibig sabihin kapag walang may presenta ng mga witnesses, is magdedemand ang isang accuser na manunumpa siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay inosente. Your evidence or his oath, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na your evidence or his oath, meaning yung ebidensya or ang kanyang panunumpa ang kailangan doon. If the defendant swore he was innocent, the judge dismissed the case. If he refused to take the oath, the accuser won. So kapag ang defendant o criminal ay nanumpa na siya ay inosente, ang judge ay i-dismiss niya ang isang kaso. If he refused to take the oath, the accuser won. Kapag naman siya ay tumanggi sa panunumpa o pagsumpa, ang akusado ay mananalo sa isang kaso. So next is Islamic law today. In the 19th century, many Muslim countries came under the control or influence of Western colonial powers. As a result, Western-style laws, courts, and punishments began to appear within the Sharia. Some countries like Turkey totally abandoned the Sharia and adopted new law codes based on European system. Noong 19th century, karamihan sa mga Muslim countries ay under influence o ang mga taga-European. Ibig sabihin, yung mga nasa European countries ay nasakop nila ang ilang mga Muslim countries na nagresulta ang Western style laws, yung kanilang pamamahala o kanilang batas ay based sa Western styles, maging ang kanilang mga korte at mga kaparusahan na nagsimulang mailathala sa loob ng Sharia. Some countries like Turkey, ibig sabihin, ang ibang countries noon tulad ng Turkey ay lubos na nilang inabandona ang Sharia at inadapt nila ang bagong batas na nakabase sa European system. Modern legislation, along with Muslim legal scholars who are attempting to relate the will of Allah subhanahu wa ta'ala to the 20th century, have reopened the door to interpreting Sharia. This has happened even in highly traditional Saudi Arabia where Islam began. So, sa magkabagong batas na ginawa ng mga Muslim scholars sa kanilang tangkang makarelate sa gusto ng Allah o sa will ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay noong 20th century ay binuksan nila muli ang pintuan upang ma-interpret o may sa batas ang batas ng Islam o ang Sharia, at ito ay naganap maging sa pinakamataas na tradisyon ng mga Arabo sa Saudi Arabia kung saan nagsimula ang Islam.
Since 1980, some countries with fundamentalist Islamic regimes like Iran have attempted to reverse the trend of westernization and return to the classic Sharia. But most Muslim legal scholars today believe that the Sharia can be adapted to modern conditions without abandoning the spirit of Islamic law or its religious foundations. So mula noong 1980, ang ibang countries na mayroong saligang pamahalaan sa Islam o dati ng Islam countries tulad ng Iran ay nag-attempt sila na baguhin ang kalakaran ng kanilang pamahalaan na naimpluwensyahan ng Western colonial o westernization at bumalik sa nakasanayang Sharia o batas ng Islam. But most Muslim scholars today believe that Sharia can be adapted to modern conditions without abandoning the spirit of Islamic law or its religious foundations. Ang karamihan sa mga pinakamataas na mga Muslim scholars ngayon or ulama ay naniniwalang ang Sharia ay maaaring ma-adapt ng makabagong mga kondisyon o makabagong mga batas na hindi naman maapektuhan o maabandona ang diwa o lakas ng batas ng Islam o ang mga dating nakasanayan sa loob ng batas ng Islam o maging ang mga pundasyon ng relihiyon o ang maging ang mga foundation ng paniniwala sa relihiyon. And that's the end of my report, and thanks and shukran for watching and listening. And Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد بدا إعجازه فتأكدا للخلق نهجا وهدى